Praise God. Praise God. God is good all the time and all the time. God is good. Praise God, praise God. Isang mapagpalang araw po sa bawat isa. Sa pagkakataong ito, tayo po ay dudulog, lalapit sa ating Diyos na mukha ng may pananampalataya na kung saan may dalawa o tatlo na nagkatipon sa kanyang ngalan. Naroon siya sa kanilang kalagitnaan. Sa araw na ito, tayo po ay dudulog sa Panginoon sa ngalan ng bayan ng Noveleta sa probinsya ng Cavite. Ating hihilingin na maitatag ang altar ng ating manunubos sa bayan ng Noveleta. May mudag sa atong mga kaigsuunan diha sa Visayas ug sa Mindanao. Bisan pa katong atong mga kaigsuunan nga anaa sa Luzon ug sa laing nasod. Dalaygon ang Ginoo sa walay katapusan. Ang atin pong pagsambahay mula sa Aklat ng Mga Awit, 83 kabanata, ang talata po ay 4. Ganito ang sabi, ating papawiin ang kanilang bansay ating lilipulin upang ang Israel malimutan na rin. Ganito ang sabi, ating papawiin ang kanilang bansay ating lilipulin. Ganito ang sabi, ating papawiin ang kanilang bansay ating lilipulin upang ang Israel palimutan na rin. Upang ang Israel malimutan na rin. Manaming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kami po'y nagpapasalamat sa pagkakataon na minsan pang makadulog at makalapit sa iyong banal na harapan. Kami po'y nagpapakumbaba. Maamin sa lahat naming pagkakasala at aming idinudulog sa iyo na kami ay linisin, baguhin sa magitan ng banal na dugo ng aming manunubos. Habang amin din pong idinudulog ang bayan ng Noveleta sa probinsya ng Cavite. Ang aming panalangin ng lahat ng altar at lahat ng kasunduan na ginawa sa bayan ng Noveleta nang hindi ayon sa pangalan ng aming manunubos ay mapawalang bisa sa pangalan ni Jesus at sa pangunguna ng iyong Santong Espiritu ang aming hiling tunay, maitakda, maitalaga ang altar ng aming manunubos sa bayan ng Noveleta. Maraming salamat po ang aming pag-asa. Tinugon, tinanggap namin ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. 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 Praise God. Praise God. Ang atin pong pagbubulay ay mula sa aklat ng Genesis, ikapat na pong kabanata. Ang talata po ay 16 hanggang 17. Pagkakita ng punong panadero na maganda ang kahulugan ng panaginip ng kanyang kasama, sinabi nito kay Jose, ako'y nanaginip din. May buhat na wakong 3 basket sa aking ulo. Sa basket na nasa ibabaw ay nakalagay ang iba't ibang pagkaing hinurno para sa paraon. Ngunit ang pagkaing iyo'y tinuka ng mga ibon. Ang Diyos po ang magpala ng kanyang buhay at makapangyarihang salita. Sa bahagi pong ito ng banal na kasulatan, makikita natin yung excitement para galing doon sa punong panadero. Kasi nakita niya na maganda yung naging kahulugan nung panaginip, nung tagapaglingkod ng alak para sa hari o sa paraon. Ano po? Kaya
Nagsabi din siya nung kanyang panaginip. Sabi niya, nanaginip din ako. May buhat daw akong 3 basket sa aking ulo. Sa basket na nasa ibabaw ay nakalagay ang iba't ibang pagkain. Hinurno para sa Faraon. Ngunit ang pagkain iyo'y tinutuka ng mga ibon. Kapag atin pong iniisip ko po na kung ako nakarinig din ng magandang kahulugan sa panaginip, aba, eh, siguradong isi-share ko din yung aking panaginip. At yun nga yung ginawa nung punong panadero. Ibinahagi niya yung kanyang panaginip. Mga kapatid, ito pong bahaging ito ng banal na kasulatan ay ating pinagtutuunan ng pansin, hindi dahil gusto nating maging tagapagpaliwanag ng mga panaginip. Walang galang na po. Hindi po yan yung ating kaisipan. Hindi po yan ang dahilan kung bakit ibinabahagi natin ito. Kung hindi, nais nating patunayan ayon sa sinasabi ng salita ng Diyos, may kahulugan ang mga panaginip na itinakda ng Diyos. Hindi lahat ng panaginip ay may kahulugan. Ano po? Baka kasi mamaya, dahil sa inyong nalaman na may kahulugan itong panaginip na ito, binantayan nyo na lahat ng panaginip nyo. So wala lang, hindi naman po bawal na bantayan nyo yung inyong mga panaginip. Ako, I really suggest that we take note of our dreams. Not for the reason na may explanation ng mga ito. Kung hindi, ako po'y naniniwala. Para sa atin, mahalaga yung ating mga personal na panaginip para sa atin. Hindi lang yung kahulugan nito ang mahalaga. Bakit ba? Kasi po, ako po naranasan ko na nananaginip ng mga nangyari nung una. At kapag ito po ay naganap, aba, ang inyo pong lingkod, ako po, personal na nasisiyahan, natutuwa. Kasi pinapaalala sa akin, ay nangyari nga pala 'to nung dati. Ano po? So, sa para sa aking karanasan, this grants me joy. This grants me happiness. Sa akin po, personal. Paano naman, Bernie, yung mga panaginip na malungkot, nakakatakot? Yan po. Maaring walang kahulugan, pero dapat yang ipagkatiwala sa Panginoon. Ito po ang dahilan kung bakit natin sila pinag-uusapan ng mga kapatid. Gusto nating makita ang Panginoon bilang tunay na tagapangalaga at dapat binabantayan talaga yung ating mga panaginip. Ano po? Sa ganitong paraan, hindi tayo may stress. Kung ayaw ng Panginoon na nai-stress tayo. Hindi po kalooban ng Panginoon na tayo'y nag-aalala, natatakot, nangangamba. Bernie, yan nga ang ginagawa ng mga panaginip sa akin eh. Lalo na hindi naman maganda, hindi naman nakakatakot yung panaginip ko, pero bakit kasi walang kahulugan? Bakit kasi hindi ko maunawa? At yan din po ang dahilan kung bakit natin ito pinagtutuunan ng pansin para po dun sa mga panaginip na hindi nyo maunawa, huwag kayong mag-alala. Ang sinasabi lang ng Panginoon sa inyo, pumanatag ka, magtiwala ka. Paano ko magtitiwala? Nag-aalala nga ako, natatakot nga ako. Natatakot ka kasi hindi mo alam. Pero kung ipagkakatiwala mo sa Panginoon, bakit kailangan mong matakot? Bakit kailangan mong mag-alala? Kailangan mong pumanata. Isang katotohanan na sa ating paglilingkod sa Panginoon, ito yung kagalakan ng ating Diyos na buhay. Tayo'y
pagkalooban ng kapayapaan. Pero paano nga ako papayapa, Bernie, kung wala akong kaunawaan? Ilagak mo ang iyong pag-aalala, ang iyong pagkatakot sa pagtitiwala sa Panginoon. Alam niyo po, ang kaaway, alam ng Diablong Satanas na kapag natatakot tayo, kapag nag-aalala tayo, alam niyo ba yung mga bahagi ng ating katawan, may mga iba-ibang nangyayari kapag natatakot tayo, nag-aalala tayo. Isa pong halimbawa nito sa mga aso. Batid ng mga aso pag natatakot tayo at nagagalit sila. Bakit? Kasi po, yung katawan natin ay naglalabas ng amoy na natitrigger yung galit sa kanila. Kaya, kaya nakikita nyo po, mas takot ang tao, mas tumataho lang aso. No? Kasi kahit yung aso, biro nyo tao yung natatakot, pero tinitrigger yung aso. Kasi po sensitive yung pangamoy ng mga aso. Ano po? That's why they smell fear. And when they smell fear, aba, nanggigigil sila. Ang kaway naman, when he smells fear, natutuwa siya kasi sabi niya, pwede ko tong i-trigger, pwede ko tong mas takutin pa. Kanino natin gusto magtiwala? Sa kaaway o sa Panginoon? Kasi kung magtitiwala tayo sa Panginoon, ang pagtitiwala sa Diyos ay papawi ng lahat ng pagkatakot, papawi ng lahat ng pag-aalala. At walang magiging dahilan ng kaaway para i-trigger pa yung takot natin. Kasi isinuko mo na sa Panginoon. Alam niyo po, ito po yung ginagawa ng ating patuloy na pag-asa sa Diyos. Kasi po kapag nagtiwala tayo sa Panginoon, ang pansin natin, hindi sa ating sarili. Hindi doon sa kinakatakutan natin. Kapag tayo nagtiwala sa Panginoon, ang ating pansin ay tumatago sa Kanya. At alam nyo ba, ang sabi ng salita ng Diyos, nagkakaroon ng kagalakan ng Panginoon sa ating pagtitiwala sa Kanya at ang Kanyang kagalakan ating kalakasan. Tatanggap tayo ng kalakasan galing sa Diyos kapag siya'y nagalak sa ating mga buhay. At paano mangyayari yon? Isusuko natin sa Kanya ang lahat ng nasa ating puso, ang lahat ng nasa ating isip. At sasabihin natin sa Panginoon, Lord, mangyari po ang kalooban. Bernie, hindi ba nakakatakot yun? Mangyari ang kalooban ng Panginoon. Paano kung, katulad halimbawa, ng pananalangin para sa may sakit, paano kung ang kalooban ng Panginoon ay kunin na yung mahal ko sa buhay? Aba, hindi ka ba marapat na pumanatag na kung yun ang kalooban ng Panginoon, yung mahal mo sa buhay na naghihirap, kanya ng kakalooban ng kapahingahan? Alam niyo po, ito yung isang bagay na nababaliwala natin kasi ang iniintindi natin, ang iniisip natin, yung kadahilanan na tayo ang yun, alam natin. Ano po? Kasi dapat ganito, kasi dapat ganyan, kasi dapat, naku,
wag po tayong ganyan sa harapan ng Panginoon. Kasi ang dapat sa harapan ng Panginoon, yung kanyang kalooban, hindi yung gusto natin, yung gusto niya. At kapag ating ginanap ang kalooban ng Panginoon, isang bagay ang sigurado. Kung ano ang pinakamainam, yun ang magaganap. At sigurado, may tagumpay para sa mga nagtitiwala sa Kanya. Manalangin. Maraming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ang aming puso ay puno ng pagpapasalamat sapagkat sa pamamagitan po ng iyong salita, kami po ay nagkaroon ng ganap na kaunawaan sa pagtitiwala sa iyo. Kami po'y nagpapasalamat, Ama, sapagkat walang anumang takot, walang anumang pag-aalala ang nasa aming mga puso. Bagkus, Panginoon, kami pumanatag at pinanatag ng iyong katotohanan. At hayaan mo, Amang Diyos, na sa aming patuloy na pagtuon ng aming pansin sa iyo, maging maliwanag ang iyong naisip. Dasal namin na ang iyong Santong Espiritu ang patuloy na magkaloob ng kapamaraanan sa amin upang lakaran ng inyong dakilang kaloob. Ama, sa iyo din namin ipinagkakatiwala yung aming mga alalahanin. Yun pong mga kaisipan na kami, yung mga panaginip namin, na nagkakaloob, nagdudulot ng takot sa amin, Panginoon, ang aming panalangin. Mapawi ang lahat ng at tanggapin namin ang inyong katotohanan. Tanggapin namin ang inyong kapayapaan. Tanggapin namin ang inyong pagpapala. At kami po'y nananalig ang magtatagumpay sa aming puso at sa aming kaisipan ay ang pagtitiwala sa iyo. Ang amin din pong idinudulog sa iyo ang bayan ng Novelet sa probinsya ng Cavite. Ang aming panalangin ng katawan ng aming Panginoong Hesukristo sa bayan ng Noveleta ay tunay na matagpuan ang unawaan, ang patawaran, ang pagkakaisa na siyang maging dahilan ng pagkatagpo, ng pagkakatatak ng altar ng aming Panginoong Hesukristo sa bayan ng Noveleta. Maging dahilan nito, Mang Diyos, upang mapangyari ang iyong kalooban. We declare the fire of revival sa bayan ng Noveleta. Kaya mong dumaloy po ito sa Baguio City, Cagayan de Oro, Legazpi, Lipa, Manila, Pampanga, Pateros. Kilusan mo po ng may kapangyarihan, may kalayaan, may kaluwalhatian ng mga bayang ito at tunay na mapangyari ang iyong nais upang tunay na matupad nila ang iyong itinakda. At hiling namin na kayo din po ang magkaloob ng kaunlaran upang mapangyari ang iyong naisin na sila ay mapagpala. At ayan mong dumaloy sa buong Luzon, Visayas at Mindanao. Pahintulot mo, Panginoon, na ang pag-unlad na ito'y maging dahilan kung bakit kami ay tatawagin bilang launching pad of the gospel, bilang missionary sending country, at bilang America of its in a height of its glory. Dasal namin ang pagkilos mo upang patuloy na maipatupad at maitalaga ang bayang ito para sa iyong kapurihan. Ito din yung aming panalangin para sa mga training agents. Katulad po ng Main Lifeline, Asian Center for Missions, Elijah House Philippines, Church Renewal, Asia Pacific International Institute Studies. Gayun din po, Panginoon, ang lahat ng mga misyonero sa iba't ibang panig ng daigdig, maging ang aming mga OFW na tinawag mo bilang overseas Filipino witnesses. Hayaan mong mapangyari ang iyong kalooban sa kanila, magtagumpay sila. At sa pangalan ni Jesus, dumaloy ang iyong kaluwalhatian at kapangyarihan. We also declare yung blessings sa aming President Marcos, Vice President Duterte, sa Senado, Kongreso,
judiciary, military, police, local government. We declare the fear of the Lord. Lord, ang aming panalangin, yung katotohanan ng mailantad sa aming gobyerno, mapangyari ang iyong naisin at sa pangalan ni Jesus, Lord, yung katwiran ng maipagkaloob sa aming pinakamamahal na bayan. Hindi kami pumapayag na manatili ang kasinungalingan at korupsyon sa gobyerno ng Pilipinas. Hiling namin ang iyong pagpapalaya sa pamamagitan ng iyong Santo Espiritu. Lord, you also declare the fall of revival sa Vietnam, Cambodia, Myanmar, Laos, Thailand, Malaysia, Singapore, Indonesia, Brunei. Kumilos ka po ng may kapangyarihan sa bawat iglesia, sa bawat misyonero, sa bawat manggagawa at mananampalataya sa mga bayang ito. Gayun din po sa Hong Kong, Macau, Taiwan. Lord, ikaw ang magkaloob ng iyong santong espiritu at pagsama sa kanila. Maging sa Japan, China, South Korea, North Korea, Brazil, Russia, at Amerika. Lord, we decree your word. Ang kapangyarihan mong sasama sa mga bansang ito upang magatid ng katotohanan to the rest of the world. As we declare, peace over Israel. Maraming salamat. Inaangkin namin, tinugon niyo at tinanggap namin ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoon. Amen. 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 Praise God. Praise God. Lagi po nating tatandaan sa anumang pagsubok, problema, kahirapan, sakit, karamdam. Tayo dudulog, lalapit, tatawag sa Panginoon dahil sa Diyos walang imposible. Sa pagkakataong ito, hayaan niyo pong salitain ko ang basbas ng Panginoon sa inyo at sa inyong sambayan. I declare the everlasting love of the Father. I declare the unending blessings of the Son. I declare the sweet, sweet, sweet fellowship of the Holy Spirit now and forever. I declare there's no house and lot with parking, with a no vehicle, and with a flourishing business. In Jesus' name. Amen. 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 Praise God. Praise God. Hanggang sa susunod po. Sama-sama nating ideklara, Pilipinas, God bless you. Big time. And so we declare to God be all the glory in Jesus' name. Amen. 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 Praise God. Praise God.